Mag-produce na naman po tayo ng pagkain ng ating mga alagang baboy. Kasi kanina po ay nag-harvest tayo ng saging na lakatan. So, mayroong 3 puno tayo na na-harvest. So, ngayon, para hindi sayang itong puno niya, yung pinakakatawan ng, ng saging, yun na yung balde, anak ko, ka ng isang balde, ay papakain natin to sa ating mga alagang baboy. Okay? So, kakatapos na breakfast ng ating mga alaga, ngayon, ito yung gagawin nilang magiging snack. Hindi, nandun sa loob yung tanggana. Ay, yung, balde na rin. Okay, so, gagawin natin snack nila ito. So, kung makikita nyo, malinis siya, makinis. Kasi tinanggal na natin yung mga dried and green na balat niya. Okay, so, itong pinakaputi na lang yung naiwan. So, ito yung gagawin po natin na pagkain ng ating mga alaga. So, sa panahon kasi ngayon talagang sobrang minsan nakaka-disappoint na ang mag-alaga ng baboy kasi sobrang mahal ng pagkain pero sobrang mura ng live weight. Sobrang mura ng karne. So, hindi ko alam, pinapatay yata nila ang mga hog raisers, mga small hog raisers tulad natin. Pero hindi natutulog ang Panginoon. Alam ko na God is with us. At ang mga ito ay pagsubok lamang sa atin. Actually, nararanasan nating mangutang dahil para lang pambili tayo ng cheese. Kasi, wag kasi yung kamay mo, baka maano. Sige, lagyan mo na. Pero wag mo ididikit yung kamay mo sa ko. Ako, baka mataga ko. Meron akong helper dito, si Kuya Hero. Hindi kanila makita. So, again, ang banana po ay super rich in potassium. Ito yung number 1. Sa mga gustong mag-alaga ng baboy, ngayong panahon na to, mag-isip po kayo. Kasi, as for my experience, sa 3 taong kong pagbababoy, ay ngayong year na to, 2023, ang talagang sobrang baba ng kuha ng live weight ng baboy. So, umabot na sa 150. Last nabenta natin, November 11, ay 160 pa ang live weight. Pero ngayon at magbebenta ulit tayo, akala natin magmamahal ng December. Pero ito, may mga nakausap tayong buyers at ang kuha lang nila ay 150. May bracket pa yun. So, sobrang hirap. Kung ikaw ay binili mo ang biik, walang kita, hindi pa siya break-even, lugi. Wala talagang kapalit yung ating pagod, hirap at sakripisyo everyday sa pag-aalaga. So, buti na lang hindi ako kumukuha ng kasama ko sa pag-aalaga. Kasi siya pang, syempre, sa sahuran ko, bawas ulit sa, dagdag sa expenses, bawas sa, kita. Kung merong kita. Pero kung walang kita, talagang lugi, di ba? So, sobrang hirap. Hindi ko po kayo dinidisappoint. Pero ito po ang realidad ng buhay naming mga hog raisers. Okay? So, hindi naman ako nagsisisi na ito yung pinili ko. Pero nakakapanghinayang lang kasi napupunta sa wala yung mga pinaghihirapan natin everyday. Pero, ganoon talaga sa isang negosyo, merong palugi, merong kumikita. So, hopefully, by next year, 2024, yung kamay mo ay aayon na sa atin ang panahon. At pagbibigyan ni Lord yung ating panalangin na tataas na ang presyo ng live weight para nang sa ganun ay kumita naman tayo. Diba? So, from 6 na inahin, so, 2023 may 6 tayo na inahin. Ngayon, nabawasan na po tayo ng 2. So, nagbenta na tayo ng 2 nating inahin. Kasi isa sa mga reason ay, hindi nagbubuntes. Tapos yung isa matanda na. Tapos, isa sa mga dahilan din ay, ito nga, pamura ng pumura yung presyo ng live weight. Kaya, kung marami tayong inahin na nanganganak, ay tapos hindi tayo nakakabenta ng biik kasi nga mura ang live weight. Siyempre, sino naman gustong malugi, di ba? Sa mga backyard hog raisers lang, di ba? So, wala masyadong bumibili ng biik. So, ang tendency, tayo yung nag-aalaga, tayo yung gumagastos, tayo yung napapagod, pero wala tayong kita. Di ba? Kaya, nagkakos na din tayo ng inahin natin. Praying lang talaga na tayo ay makabawi sa mga susunod nating pag-aalaga. So, by January, mag-harvest ulit tayo ng ating fatteners if God permits, if God's will. Mag-harvest ulit tayo. Hopefully, by that time, mataas na po ang presyo ng live weight. Kasi November, December ay mababa. Sana lang kahit 180 man lang ang presyo ng live weight.
sa January, di ba? So, may mga bake din po tayong pangbenta sa mga gustong bumili. Pinomote. Nag-i-disappoint tapos nagpo-promote. Hindi po. Kasi yung mga bake po natin dyan ay pag ginawa po nating fatteners ay magiging ano po sila. Sa April po sila ma-harvest. So, April, alam naman natin na kapag April, mataas ang presyo ng live weight dyan. Kaya, try po natin. Kapag hindi po namin mabenta yan, naalagaan namin, hopefully by that time, mataas ang presyo. Sana doble na, no? 150 ngayon, tapos nag-doble, 300. Wow! Bongga. Papatayo na tayo ng bahay nun dyan. Char. Joke lang. Kung ipagkakaloob pa ni Lord na tayo ay makapagpatayo na ng bahay, eh why not, di ba? Sobrang blessing yun sa atin. Sobrang pasasalamat natin yun kapag nangyari. Di ba? So again, ito po ang ginagawa ko kapag wala na tayong maipakain na feeds sa ating mga alaga. Okay? So kakaunti na kasi yung pagkain nila at hindi pa nabibenta yung mga fatteners natin. Kaya ito po, maging resourceful muna tayo. Okay? So yun naman po for this video. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel ang Jennifer ang Bacanay's Mini Farm at sa aking Facebook account ang Jennifer Versola Bacanay. Pa-follow na din po. Thank you so much. God bless po everyone. Thank you.